what's up guys? Welcome sa ating channel, Kuya JTV Reaction, at gagawa na naman tayo ng bagong i-react or i-komento dito sa in-upload ni Maharlika TV, at paki-subscribe na rin sa kanyang channel kung mapadaan ka sa kanyang channel, at paki-like na rin po ang mga ina-upload niya palaging video. So wag na natin patagalin to guys. Maharlika TV pa rin tayo kukuha ng bago nating video. So simulan natin, let's go! Maharlika TV. Sa gitna ng malawak at tensyonadong West Philippine Sea, sabay na naglayag ang dalawang barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika malapit sa Ayungin Shoal. Nagsanib puwersa sa karagatang sakop ng Palawan ng guided missile frigate ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal at ang US Arleigh Burke-class destroyer ship na USS Ralph Johnson. Bahagi daw ito ng pagsasanay upang paigtingin ang kakayahan ng dalawang bansa na magkasamang tumugon sa mga hamon sa karagatan. Bagay na talagang sinubok ang kakayahan ng mga sundalo kung paano imaniobra ang galaw ng mga Navy vessel kahit pa may kadikit itong mga barko ng China. Isang sitwasyon na hindi na bago para sa EFA Western Command dahil sa mga insidenteng shadowing o pagbuntot at direktang pagharang ng malalaking barko ng China, lalo na sa tuwing may gagawing resupply mission. Nakatuwang ng Westcom sa pagsasanay ang US Navy 7th Fleet, ang pinakamalaking naval deployment ng Amerika sa Indo-Pacific region, na ayon pa sa US Navy, patuloy silang hahanap ng paraan upang makapaglayag kasama ang kaalyadong bansa, at sinabi din ito na nananatiling mahalaga ang papel ng alyansang Pilipinas at Amerika para mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Ayon naman sa EFA Western Command, mahalaga na patuloy silang makapagsanay kasama ang Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa. Ito ay upang mas mapalakas pa ang kakayahan ng ating militar na may pagtanggol ang ating soberanya at teritoryo. Ayon kay Security Studies expert Romel Banlawi, patunay lang na ang isinasagawang bilateral na paglalayag na abot kamay na ang pagpapatupad ng Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Amerika. Ngunit posible ring masamain ng China ang nangyaring joint sailing exercise, pero paglilinaw ng Westcom, hindi pa ito dapat ituring na practice o pasilip sa magiging sistema. Sa oras na may sakatuparan na ang pinaplanong joint patrol kasama ang Amerika, hindi umano ito dapat ituring na pagpapakita ng puwersa laban sa anumang bansa. Ayon sa National Security Council, konting panahon na lang magaganap na ang West Philippine Sea Joint Maritime Patrol Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, kung kaya't aasahan na mangyayari ito bago matapos ang taon. Sa isang maikling pampublikong briefing, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, tagapagsalita ng NSC, na layunin ng Joint Patrol ay upang matiyak ang kalayaan sa paglalayag sa pamamagitan ng pagpapanatili ng sailings open. Malinaw umano sa ilalim ng international na batas kung ano ang mga international na dagat, hanggat sumusunod tayo sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang planong muling simulan ang Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea ay inihayag noon pang Pebrero sa pagbisita ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa bansa upang tugunan ang mga hamon sa seguridad sa rehiyon, kung saan sa isang ministerial meeting sa Washington DC noong Abril, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Carlito Galvez Jr., US Secretary of State Antony Blinken at Austin na ang Pilipinas at Amerika ay nangakong i-finalize ang mga plano para sa pagpapatuloy ng pinagsamang mga aktibidad sa maritime, kabilang ang pagsasagawa ng magkasanib na paglalayag ng US at Philippine Navy sa South China Sea. Nauna nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. na wala siyang nakikitang problema sa inisyatiba dahil anya nobody else business ang pagsasaayos ng depensa ng Pilipinas. Bagay na kung igagalang natin ang batas ng dagat, dapat walang problema sa pagsasagawa ng joint patrol sa mga internationally recognized sea lanes. Tama. Unang nagsagawa ng joint sea patrols ang Pilipinas at US sa West Philippine Sea noon pang 2016, at noong nakaraang buwan nag-alok ang China na magsasagawa ng joint military exercise kasama ang Pilipinas. Ngunit ayon kay General Malaya, walang legal na batayan para ituloy ang alok ng China. Kinakailangan anya na mayroon tayong visiting force agreement sa kanila, subalit wala tayo nito. Bagay na isang malaking suntok sa buwan ng inaalok na joint military exercise ng mga Chino. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. So yun guys, no, natapos ulit tayo rito sa bagong upload ni Maharlika TV. So ano magiging reaction nyo rito? May bago pa ba sa mga ugali nito mga Chinoy na to?
So maganda rin yung gagawin nila, no? Kasi ang title nito, mga pare ko, mga mare ko, Barkong Pandigma ng Amerika at Pilipinas magkasama maglalayag sa West Philippine Sea. Sana magtuloy-tuloy ito, mga pare ko, mga mare ko. Itong gagawin nila at dalas-dalasan nila, lalo-lalo na kapag nagsusupply tayo ng mga nagsusupply tayo ng mga items or mga gamit, pagkain man yan dun sa ating mga tinutulungan doon sa nagpapantay doon sa West Philippine Sea o sa Ayungin Shoal, no, ay dapat mas dalas-dalasan pa nila, lalo-lalo lang sa pagsusupply. Hindi yung ngayon lang or sa susunod na araw lang o alternate. Tsaka napansin ko rito, no, ngayon lang naungkat yung ganitong issue sa West Philippine Sea. Although dati issue na to pero hindi to natutukan talaga ng gusto nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Kasi si Duterte talagang ayaw niya talaga ng gulo rin siguro. Kaya kaya hindi niya hinahayaan na magkaroon ng problema ang China at ang Pilipinas. Pero ganun pa man, ganun na nga nangyayari talaga. Kasi nga, eto, naungkat na nung naupo na si Pangulong BBM natin ngayon. Ito yung kinakatakot ng China kasi nga, kapag naupo to si BBM, ay talagang kukunin ang dapat talaga sa atin. At hindi naman talaga tayo papayag, lalo-lalo na si President BBM o Bongbong Marcos, no? So yan guys, wala na akong masasabi rito kasi in-update ko lang din naman kayo patungkol nga dito sa bagong paglalayag na gagawin nitong Amerika at ang ating bansang Pilipinas. So guys, maraming salamat, no. Paki-like na rin po ang mga ina-upload nating video at pati na rin kay Maharlika TV dahil isa sa channel na yan, isa siya sa channel na kinukuha natin ng mga video or pang-update natin para sa inyo guys sa channel natin. So guys, maraming salamat. Thank you so much. Shoutout ko muna po si sino ba to? Pangalan na ito. Kay Romeo. Romeo Rua. Yan, sa kanya lang guys. Yun, siya nagpapa-shoutout lang siya kanina. Yun lang guys, maraming salamat. Again, thank you and God bless. Peace out.